Hinaot untana nga ato na mga istorya sa atong Dios karong adlaw, labi na dinhi sa simbahan, no? Ihatag nato ang tibuok aron kita makabaton sa presensya sa Dios sa atong mga kinabuhi. Okay? Dili pwede partial. I will give everything for to be with you, Lord. Okay. So ang atong text karon makita sa Luke chapter 17 from verses 20 to 24. Luke chapter 17 verses 20 to 24. Okay? So, haumpod ni sa atong akong giingon nga kanta ug sa mga kapanahunan karon. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Then he said to his disciples, "The time is coming when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. People will tell you, 'There he is,' or 'Here he is.' Do not go running after them, for the Son of Man in his day will be like lightning, which flashes and lights up the sky from one end to the other. But first he must suffer many things and be rejected by this generation." So naghisgot ang balaang kasulatan sa kingdom of God. Okay. Kinsa may gusto mo enter sa kingdom of God, halabi, itaas ang mga tiil. Daghan gusto mo enter sa kingdom of God. Are you sure? Sure kita? Gusto ta mo sulod sa gingharian sa Dios? Gusto mo kumanda dyan? Amen. Okay. We have entered the end times since the year 33 Anno Domini, when humanity crucified the Son of God. Jesus' death and resurrection was the beginning of the end, the sudden unveiling of God's final purpose for His creation. So naa naman ta sa kalahiang mga adlaw, angay gayod nga magbinantayon kita para makasulod kita sa gingharian sa Dios. O para dili kita malingla. Kay daghan ang mong abot nga ni ara ang gingharian diri or tuwa ang gingharian dito. Unya magkamulo niya tagukod-gukod sa gingharian. Kay seek ye first the kingdom man. Di ba? Kagukod-gukod niya ta. Mayon sila nga ang gingharian tuwa sa Jerusalem na mga tutatanan sa Jerusalem. So magbinantayon kita atong huptan ang pulong sa Dios sa atong mga kinabuhi aron we will be able to enter the kingdom of God. The phrase kingdom of God occurs 122 times in the New Testament. Di ba? Grabe kadaghan. 122 times sa New Testament. Og 99 sa kani nga mga phrases anha nato makit-an sa gospel. Sa gospel books. Early in the gospel accounts, si Juan Bautista raises the profile, a godly kingdom that is bursting forth right under the nose of the Roman Empire, didto sa River of Jordan. Gipoklamar ni Juan Bautista ang pag-abot sa gingharian sa langit. Makbasa nato kini sa Matthew chapter 3 verses 1 to 3 niingon. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken through the prophet Isaiah.
A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So sa pag-ministro ni John the Baptist dito sa River Jordan, in Judea, iyang giingnan ang mga tao nga magbag-o na kamo kay ang gingharian sa langit, ang gingharian sa Dios paabot na. Sa iya nang gimantala, more than 2,000 years ago, the coming of the kingdom of God. Sa kini nga teksto, ang usa ka key sa pagsabot nato sa tinuod nga kahulugan niini, mao ang pagpangutana mismo sa mga Pariseo. Nganong ang mga Pariseo gayud ang nangutana, no? Nganong dili man ang lain? Atong mas masabtan ang tinuod nga kahulugan is kingdom of God or the kingdom of heaven. Kung atong sabton kini nga teksto, sumala sa konteksto, sa context nga kini giistorya. Remember nga sa pagsulat niini, ang kaistorya niini ang mga Hudeo. So, ang nagsulat niini, ang nagistorya niini, iyang gihaom ang iyang mga pulong sa kultura sa mga Hudeo, sa mga panghitabo sa kinabuhi sa Hudeo, ug tinuuhan sa mga Hudeo. Kita mga secondary audience trakan kita. Ang primary audience, sila gayud kay sila may kaistorya. So para atong masabtan, kinahanglan natay grasp of the historical understanding of the condition of the Jews at the time of Jesus. Ang relihiyon sa mga Hudeo ginatawag og Judaism. Okay? Sama sa mga Kristiyano nga naglain-lain yung mga sekta, dili pod unified ang Judaism. Sa panahon ni Kristo, daghad pog sekta ang Judaism. Na ay sekta nga ang majority na ay sekta nga gi-compose of the Sadducees, o sana siya ka sekta sa mga Hudeo, na apoy sekta nga gitawag of the Pharisees, og naapoy mga sekta nga gitawag og Essenes, og naapay gagmay nga mga sekta. So nagkalain-lain pud sila nga mga sekta sa relihiyon nga Judaism. Lain-lain sila og sekta, lain-lain sila og tinuuhan. Parihara pod karon sa Kristyanismo nga naapoy lain-lain nga mga grupo. Pero kung atong makita ang nangutana about the kingdom of God, ang interesado gayud ang mga Pariseo. Well, atong tan-awon nga no. Ang mga Sadducees mo niya ang mga elite, no? Mo niya ang mga dagkong mga tao didto sa Judea. Okay? Mas appropriate ang Judea nga gamiton kaysa Israel. Kaya Judea man gayud. Kaya ang kingdom of Israel na split into two, the kingdom of Israel and the kingdom of Judea. Ang kingdom of Israel, waya na kabangon ang nabilin ang kingdom of Judea. So, ang mga Sadducees, mauni ang mga elite, no? Mauni ang mga kaparian ni adtong panahuna nga nagdumala sa sakripisyo sa templo. Mauni sila ang mga Sadducees. Ang mga Sadducees, they reject oral law. They maintain strictly adherence to the written law. Pero ang ilang law, ang ilang Bible, ang Torah. Unsa maning Torah? Ang ilang Bible katurag yung 5 books of Moses, ugwa na ilain pa. Okay? Mauna ang mga Sadducees. So kung makita nato sa sulat ni Josephus, usa ka historian nga Hudeo, ug mabasa nato sa Acts 23 verses 6 to 8, ang mga Sadducees dili motuo og mga anghel ug dili pud sila motuo sa pagkabanhaw. Kay dili man nila mabasa sa 5 books of Moses.
Kaya ang ilang Biblia, ang kadturag yung Torah or the 5 books of Moses nga mao ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, kadturag ilang gituuhan mo, di sila mo tuog pagkabanhaw. Kay strictly written law ragyod sila. O wala pod sila'y messianic expectation. Wa na sila magbali-bali sa pag-abot sa Mesiyas. Kay dili man nila hikitan sa 5 books of Moses. Mao na nga wa pod sila expectation sa pag-restore sa Davidic kingdom. Wa sila pakialam. Sa ila di na mo matter. Wa may pagkabanhaw, no? Wa man na mahisulat sa 5 books of Moses, wa may pakialam ni ana. Okay. Ang usa ka sekta sa mga Hodeo mao ang Essenes. Okay. Kining mga Essenes mao ni ang mga grupo nga nibulag sa kadaghanan sa mga Hodeo kay wala nila giila ang otoridad sa mga kaparian sa templo. Dito ni sila sa kamingawan. Ang biblical scholars nagatuo nga sila kadto mga Hodeo nga nagpuyo sa Qumran. Diin hingkit-an ang Dead Sea Scrolls. Mabasa nato sa Manual of Discipline and Testimonia sa mga Essenes nga lahi pud ang ilang pag-ila sa Mesiyas. Ang ilang pag-ila sa Mesiyas mao propeta, pari o prinsipe. Mo na ilang pag-ila sa Mesiyas. So, lain ang ilang pag-ila niini. Dili pareha sa Sadducee nga wala na pakialam og maabot ang Mesiya og dili ug wa pa sila pakialam kung ang Davidic kingdom ma-restore. Naputol man ang Davidic kingdom sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Ngano? Kay ang hari nga giila sa Judea, si Herodes, dili man linya ni David. Okay? So naputol. Ang mga Pariseo, katong mga nangutana kang Kristo, lahi sila. Okay. Sila nga mga Hodeo believes in the oral law. Ug sila pud ang mga Hodeo nga ang ilang Biblia gitawag og Tanakh. Ang Tanakh gicomposed of the Torah, mao tong 5 books of Moses, gicomposed of Nevi'im, katong 8 books of the prophets, ug katong Ketuvim or the writings na diha mabilong ang mga Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, etc. Muni ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo nagtuo sa pagkabanhaw. Okay? Ug nagtuo pud sila sa pag-abot sa Mesiyas. Pero ang ilang nailahan nga Mesiyas, usa ka warrior Messiah, usa ka king Messiah nga maoy mag-restore sa Davidic kingdom. Mauni ang ilang gituuhan generally. 7 ka prinsipyo ang gituuhan sa mga Pariseo. That a great period of trouble for Israel will transpire, referred to as birth pangs of Messiah. Ikaduha, Elijah will appear as a forerunner announcing the coming of the Messiah. Ikatulo, the Messiah, always a man, not a God, always a man, not a son of God, will appear as a physical deliverer of Israel from her troubles. Okay. So, warrior, tao, og iyag yung tagaan og kagawasan, physical, literal, territorial nga kagawasan ang Judea gikan sa kamot sa mga Romanhon. Kay ang Judea probinsya raman sa Rome ni adtong panahona. Then ikaupat, the Messiah will lead Israel to victory
in battle against the hostile forces of Gog and Magog. Then, ikalima, Jerusalem will be renovated, and the remaining dispersed of Israel will be regathered to Israel. Okay? Ikaunom, the Messianic kingdom of glory will center in Jerusalem, and Israel marked by peace and prosperity. And finally, a general resurrection will take place, although some sources place the resurrection of the Jews at the beginning of the Messianic reign. So nagtuo sila sa pag-abot sa Misaya. Pag-abot sa Misaya, iyang tukuron balik ang gingharian. The Davidic kingdom on earth, the kingdom of God on earth. Muna nga, ang particular na ngutana sa atong Ginoong Hesus, ang mga Pariseo, dili ang mga Sadducees, dili ang mga Essences. O kaning mga Pharisee, mauni sila ang sumusunod sa nagsuporta sa Maccabean Revolt. Katong nagrebuildi sila sa mga Greeks nga nag-ilog nila, nga nidaog sila, pero later nailog rapod sila sa Roma. Pagkadaog nila, ang leader, ang religion sa una of Judaism, ang nagdala Sadducisra. Pero tungod kay sila man instrumental sa Maccabean Revolt, mauto nga natao ang mga Pariseo. So dili ni mga pare ning mga Pariseo ha, mga layman kining mga Pariseo. Okay? So nagbilieve sila sa Messiah as the King. So interested sila. Gipangutana nila ang Ginoong Hesukristo, ganus aman, when will the kingdom come? Okay? Unsa may tubag sa atong Ginoong Hesus? Sa pangutana nga when? Ganus aman, kay interesado mi. Kaya ang pag-abot sa kingdom sa Dios, mo ang pag-abot sa Messiah, mo ang kagawasan sa Israel, o pag-restore sa Davidic kingdom. Our Lord Jesus said, the coming of the kingdom of God is something that cannot be observed. Nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within us. Another version of the translation is in our midst. The kingdom of God is in our midst. Pero remember the use of is, not will or was. Is, was, with. Is our will. So kung mayroong kag is, nagamit ka og is, unsay pasabot ni ini? Is it past tense? Is it present tense or future tense? Future tense. So unsaon man nato pagsabot pag-ingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang kingdom of God is in your midst or is in you. Ganus aman niabot ang kingdom of God. Niabot na ba or wa pa? Sumaya, niabot na ba or ya pa? Kaya nagkalibog ang mga tao, lang sila, ganus aman moabot ang gingharian sa Dios. Ingon nato Ginoong Hesus, dili nimo hikitan. Dili nimo mabantayan. Ngano man? What is it that you cannot see, you cannot feel, or you cannot touch? The coming of the kingdom of God, as described by Jesus, is something not physical. Because if it were physical, it can be seen, it can be touched, and you can say, it is here and it is there. And it is not something
that will come yet in the future. It is already here. Because the Messiah has already come. Ang uban version maingon, the kingdom of God is among you. Diba? The kingdom of God is among you. Now, we can understand the spiritual sense of the kingdom of God kung atong basahon ang Roma 8:9. Kay niingon dinhi, however, you are not in flesh, but in spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Ang gingharian sa Dios mao ang paghari ni Kristo sa kasing-kasing sa mga tao. That is why Jesus said, the kingdom of God is in you. One can always say the kingdom of God is in heaven. That is also correct. It is also correct to say that the kingdom is in you because the Bible says so. Is it correct to say that the kingdom of God is in heaven? Where is heaven? Or the correct question is not where is heaven, but what is heaven? Is heaven a physical place? Is heaven somewhere that you can say it is there or it is here? Or the correct question is, what is heaven? Heaven is where God is. If God is in our hearts, there heaven is. Therefore, wherever the king is, there his kingdom also. Kung asa ang hari, ato ang iyang gingharian. Kung asa ang Diyos, ato ang langit. Kung ang Diyos anaa sa imong kasing-kasing, asa ang langit? Naa sa imong kasing-kasing. Muna nag-ingon ang Diyos nga, ingon ang atong Ginoong Hesus, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ayaw pagpangutan ang Ginoo nga Lord, asa man na? Kay gitudloan nata sa atong Ginoong Kristo, kung imong hanapon kini pinaagi sa imong mga mata, di gid nimo hikitan kay ang langit is something that cannot be observed, di ba? The kingdom of God is the something that can be observed. You cannot say it is here, you cannot say it is there. So when Jesus said, seek first the kingdom of God, where must you look? You must look into your heart ug imong pangutan-on kung naghari na ba si Kristo sa imong kinabuhi. So that you will experience heaven and you will enter the kingdom of God. Si Origen, usa sa mga early church fathers, nagsulat, those who pray for the coming of the kingdom of God pray without any doubt for the kingdom of God that they contain in themselves, and they pray that this kingdom might bear fruit and attain its fullness. Ang gingharian sa Dios ni abot na gayud. Mo gani niingon si Kristo, the kingdom of God is, dili kung will be in your presence. Wala po siya mingon was in your presence. Ingon siya is. Kaysa pag-abot sa hari, niabot ang gingharian. Pag-abot sa hari, niabot ang langit sa kalibutan. Muna, dili nalisod kabuoton ang langit. Dili nalisod sudlon ang gingharian sa Dios. God's kingdom is both a present reality and a future hope. Nga naman, present reality kay ang atong Ginoong Jesucristo miingon mismo ania na ang gingharian. Future hope tungod
ang gingharian nga ni abot sa atong kinabuhi, dili pa man hingpit. Kaya ang hingpit nga gingharian, kadtong i-reconcile na sa Dios tanan, ngadto kaniya. Ang tanan nga mga binuhat will go back to Him who created all things and sustain all things. So naa na ang perpekto nga gingharian ug perpekto nga himaya sa gingharian sa Dios. It is both a present reality and a future hope. So sayop gayud kung ang Kristiyano maingon, impierno man ang akong kinabuhi. Dili gyud dapat ang Kristohanon makaistorya ni ana. Kay kung impierno ang imong kinabuhi, sa ato pa wala maghari ang atong Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing. Kay kung naghari siya sa imong kasing-kasing, unsay anaan nimo? The kingdom of God. Therefore, why ay hell? Kay heaven is the kingdom of God. Hell is not the kingdom of God. So ang mga Kristohanon, magkalisod-lisod man ang kinabuhi, muabot man ang daghan pagsulay, malipayon gihapon, ug puno og kalinaw ang kasing-kasing unahuna, kay anaa man ang gingharian sa Dios na kaniya. So kung ang Kristohanon mo ipangutan-on, sure ka ba nga makasulod ka sa gingharian sa langit? Ang Kristohanon mo ingon, sure oy, naginahinay na magani kog sulod karon. Naa na magani ko sa pirtahan, nakatungtong na magani ko. Why? Because the kingdom of God is in you. You are already there. So sure gyud nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios naaman nimo. That is our assurance kung pangutan unta og sure ka ba nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Yes. Kay the kingdom of God is already here. Nakatungtong na gani ko. Pabaktas na gyud ko pasulod. Dili ba? Ing ana ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Busa dili ta magpalimbong sa kalibutan. Kung labayan man ta sa kalibutan og mga problema, moingong gyud ta, uy, ngano magproblema man ko ana nga nakatungtong naman ko sa gingharian sa Dios. Ani ana ko nakasulod nako, I am already in heaven. Di ba? So we are as Christians are already in the doors of heaven. Naana ta sa sulod. Because where God is, there is heaven. Where Jesus is the King, there is the kingdom. So magmalipayon gyud ta always. Di gyud ta pwede nga tamayon ta isip Kristohanon kay naa na ta sa gingharian sa Dios. Muna nga dili ta motuo nang maingon nga ibaligya ng inyong kabtangan kay mahulog ra ba ang satellite or mahulog ang mga meteor o kabituunan dinhi ra ta sa bukid maluwas kay niya adri ang gingharian sa Dios. Maingon gyud ta pagsyo din ha, Brad, uwata, dili Brad. Kibaw ko asang gingharian sa Dios haman di ay. The kingdom of God is in me. Di ba? So kung maabot ang mga pagsulay, dili ni kita angay magkabalaka, nganong hadlok makanganaan naman ka sa gingharian sa Dios. Ug na ang kawaladon, moabot ang imong kasing-kasing magpadayon sa pagmaya. Kay naa na ka sa langit. Di ingon bitaw ta nga, I will give everything to be with you, Lord. Di ba? Now, give everything to be with the Lord in His kingdom. Nganong maingon man ko everything? Kay kung ang imong kasing-kasing puno pa sa uban nga kahingawa na dili makasulod ang kumpleto nga gingharian sa Dios, miti-miti ra pod. So give everything to be with the Lord. Ang imong mga pangandoy sa kinabuhi ihatag sa Ginoo. Naman tayo mga pangandoy sa kinabuhi, tama? Tanan-tanaa. Pero kung dili na matuman, mahugno na ba ang imong kalibutan? Dili. Kay ngano? Maproblema man ko, I am already in the kingdom of God. Kanang mga pangandoy, lumalabay ra na, that's not my eternity.
That's not my point of destination. My destination is the kingdom of God. Kung matuman, pasalamati ang Dios. O dili matuman ang imo mga pangandoy, pasalamati gihapon ang Ginoo. Praise the Lord! Kung naa kay sudaan sa imong lamisa, pasalamati ang Dios. Ug wa kay sudaan, pasalamati gihapon kay naa na ka sa langit daan. Gi-practice na ka kay dito di naman ta mangaon, di ba? Di na ta mga gi-practice na ka. Thank you Lord kay wala ko sudaan. Kay nahibaw ko sa langit di naman ta mangaon Lord. Di ba? Dapat batunan nato ang kalipay sa atong kasing-kasing. And every problem that comes to our lives, hinauton ta na nga natudluan na nato ang atong kaugalingon to see the beauty of God in the midst of problems. In the midst of trouble, hinauton ta na dili ang problema mo ihimong kitaan kundi si Jesus. Hinauton ta na nga dili ang kawadon ang imong makitaan kung dili ang bata nga gipanganak nga wala sa iyang balay, nga walay habol kung dili dito sa pasungan. Kaysa ako pang giingon, swerte pa ka kay giin ka gipanganak sa inyong balay, sa ospital na ay mananabang. Muna kung bation kag kawadon, suduo nga ang bata nga wa tanan, nga wa gani gidawat ang iyang inahan. Ug dapat kitang magmaya kay ang gingharian sa Dios niabot na. Ug dili na nato paabuton pa. The perfect kingdom will come, yes, but let us enjoy the kingdom of God now. Because where God is, anaa ang iyang gingharian. Mo na nga lain magud ang akong wali primero, pero pag mata na ko sa alas 3 sa kadlaw na utro. Na utro, ni mata ko alas 3 sa kadlaw na utro gayon. Mo na nga ang presensya sa Dios ato yung huptan. Dili gyud nato nabuhian mga kaigsuunan, bahala kung unsa pay mahitabo. Ato ginang huptan, Lord, I am happy, I am at peace, and I am content tungod kay anaa ka sa akong kasing-kasing. Kining tanan mo labay ra ni Lord. Busa, sa disyerta matapos sa atong pag-share sa balaang pulong sa Dios, na ako'y kanta nga gi-prepare. We might not be familiar with this, but na may lyrics, ug naapoy music. To dahil lang, Brother Kim, and let this be our prayer, to live in the presence of God, to live in the kingdom of God, here and now. So manindog ta, let us proclaim the kingdom of God, the presence of God in our lives as we sing this song. Is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless word. But nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me.